Pinagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Vinstings at ito ang Season 2 ng How to Go series. So sa video na ito, pag-uusapan natin on how to go to the Diocesan Shrine and Parish of the Immaculate Conception sa Malabon City, Part 1. Mabuhay sa inyong lahat at maraming salamat sa pag-click nyo sa video na ito. So sa video na ito, tutulungan ko kayong mga relihiyoso, mga relihiyosa at yung mga mahihilig mag-pilgrimage kung paano makapunta sa simbahan ng Malabon sa Immaculada Concepcion. Dahil taga South tayo, sa South tayo magsisimula. Pero yung mga viewers nating taga North, East, and West ay pwede rin namang sundan ang travel guide na ito dahil friendly ito sa kahit saan ka man nakatira. At syempre, katulad sa ibang episode ng Season 2 ng How to Go, ang mode of transportation natin ay public transportation. Hindi tayo gagamit ng private vehicle, magko-commute lang tayo papunta sa simbahan ng Immaculada Concepcion de Malabon. Muli, ito ay part 1 ng How to Go to the Diocesan Shrine and Parish of the Immaculate Conception sa Malabon City. At bago tayo pumunta sa direction time, ay magbabahagi muna ako sa inyo ng kaunting impormasyon tungkol sa La Immaculada Concepcion de Malabon. Ang kapistahan ng La Immaculada Concepcion de Malabon ay syempre December 8. Pero maiba lang kayo sa Malabon dahil ang kapistahan dito sa lungsod ng Malabon ay 3 araw. Ito yung December 8, yung liturgical feast ng Immaculate Conception. December 9, ito yung Dalaw Bahay Feast. At ang December 10, which is ang araw ng Concepcion. At para mas maintindihan nyo ang kapistahan ng La Immaculada Concepcion de Malabon, ibe-breakdown ko kung ano-ano ang mga aktibidad na ginagawa sa mga araw ng kanyang kapistahan. Una rito ay December 8, the liturgical feast of La Immaculada Concepcion of Malabon with much solemnity and solemn procession. So sa December 8, dito ginagawa ang mga mararaming misa. Dito rin ginagawa yung Misa Concelebrada, of course, because December 8 is the liturgical feast of Our Lady of the Immaculate Conception. At syempre, after ng huling misa, ginagawa nila ang grand procession para sa karangalan ng mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion. Ngayon, pumunta naman tayo sa December 9 feast. Ang December 9 feast ay tinatawag din nilang Dalaw Bahay. Ano ba yung Dalaw Bahay? So sa December 9, Dalaw Bahay Day, the original image of the Virgin is taken out from her altar and visits every household in Malabon to bless them and the families. At ang isang tanda ng pagtatapos ng kapistahan ng Dalaw Bahay, ginagawa ang pagoda. Ngayon, sa Dalaw Bahay, nakasakay yung original image sa isang maliit na karosa na kung saan binubuhat to ng mga deboto ng La Immaculada Concepcion de Malabon. At based sa aking experience, napakalawak at napakalaki ng iniikot ng Dalaw Bahay at talaga namang binibisita ang lahat ng mga bahay na nais makita ang mahal na Birhen. At syempre bilang panapos ng kapistahan ng Dalaw Bahay na ito, ginagawa ang pagoda na kung saan yung original image ng La Immaculada Concepcion de Malabon ay sinasakay sa isang pagoda at pinoprosesyon along the river. Dahil ang Malabon noon ay ang pangunahing hanap buhay ay ang pangingisda. Kaya naman ginagawa nila yung pagoda para ma-bless ng La Immaculada Concepcion de Malabon ang mga fishermen natin para masagana ang kanilang pangingisda. At ang pinakahuling kapistahan ng La Immaculada Concepcion de Malabon ay ang December 10 na kung tawagin din nila ay Araw ng Concepcion. Sa araw ng Concepcion, civic religious affair highlighted with the mass baptism, confirmation, and weddings. Dahil punong-puno ang activities ng simbahan na ito, ginawa nila ang December 10, araw ng Concepcion, para isagawa yun nga ang mga civic religious affairs. At syempre, pinoprosesyon pa rin nila at the end of the day ang imahe ng La Immaculada Concepcion de Malabon. Kaya muli, ito ang kapistahan ng La Immaculada Concepcion de Malabon. December 8, the liturgical feast of Our Lady of the Immaculate Conception, December 9, the Dalaw Bahay Fiesta, and December 10, Araw ng Concepcion. December 8 feast is more on faith, December 9 is more on culture, and December 10 is more on civic religious affairs.
Beans Things, may tanong ulit ako. Ang La Immaculada Conception de Malabon ba ay isang pontifically crowned image dito sa Pilipinas? Ang sagot dyan, yes. Ang La Immaculada Conception de Malabon ay isang canonically crowned image dito sa Pilipinas. The image of La Immaculada Conception de Malabon received the honor of canonical coronation on December 7, 1986. Every year ay merong reenactment ng pontifical coronation ng La Immaculada Conception de Malabon. Para sa akin, itong reenactment na pangyayari ay isang magandang tanda na ang imahen na ito ng La Immaculada Conception de Malabon ay talagang minahal, malakas ang debosyon at pinagpala dahil every year talagang inaalala ng mga taga Malabon ang paggawad ng koronasyong pontifikal sa imahe na ito. Ngayon na ibahagi ko na sa inyo yung mga mahahalagang impormasyon tungkol sa La Immaculada Conception de Malabon, ibibigay ko naman sa inyo ang mga mahahalagang petsa kung kailan maganda sa simbahan ng Diocesan Shrine and Parish of the Immaculate Conception sa Malabon City. Ang unang petsa na pwede mong puntahan ang simbahan na ito ay ang kanyang kapistahan na tuwing December 8, 9, and 10. 3 araw ang selebrasyon para sa kanyang kapistahan kaya pumili na lang kayo kung kailan nyo gustong pumunta. Ang ikalawang petsa naman na pwede mong puntahan ay ang Canonical Coronation Anniversary ng La Immaculada Conception de Malabon. Ito ay ginaganap every December 7 kada taon. Maganda ring makapunta rito dahil makikita mo ang reenactment ng Pontifical Coronation para sa La Immaculada Conception de Malabon. At syempre, mahalaga rin na magsimba kayo dito sa simbahan na ito ng every Sunday. Sunday is our holy day of obligation kaya dapat lang tayo magsimba sa simbahan ng Diocesan Shrine and Parish of the Immaculate Conception sa Malabon City. At alam nyo ba, marami pang aktibidad ang simbahan na ito? I-follow nyo lang ang kanilang mga official social media pages para nakatutok kayo sa mga announcements and activities ng simbahan na ito. Ang link ng mga social media pages ng La Immaculada Conception de Malabon ay nasa description below. So ayan, tapos na tayo sa first part. Pumunta naman tayo sa direction time. Dahil taga-South tayo, sa South tayo magsisimula. Ang una mong gagawin ay sumakay ng bus na biyaheng LRT Buendia. Kapag ang karatula ng bus ay may nakasulat na LRT Buendia, ay sakyan nyo na ang bus na ito. Kapag meron namang nakasulat na Ayala, Paseo, Mantrade, pero meron ding nakasulat na LRT Buendia, ay pwede nyong sakyan ang bus na ito. Pero mas preferable ko kung LRT Buendia lang ang nakalagay sa karatula ng bus para sa ganoon, dire-diretso na ang biyahe ng bus papuntang LRT Buendia. Ang pamasahe mula Pasita hanggang LRT Buendia ay 77 pesos. Pagdating mo na sa LRT sa Buendia o sa Hilpuyat Station ay bumaba ka na ng bus. Pagbaba mo ng bus, ay pumunta ka lang sa hagdan papunta sa LRT1 Hilpuyat Station at bumili ka ng ticket papuntang LRT1 Arpapa Station. Ang pamasahe ng LRT1 mula Hilpuyat Station hanggang LRT1 Arpapa Station ay 25 pesos. At syempre, abangan nyo lang yung tren at kapag dumating na yung tren, ay sakyan nyo na ang tren na ito. Kapag ikaw naman ay first timer na gumamit ng LRT1, hindi ka naman maliligaw dahil una, ang mapa ng estasyon ay makikita sa kada pintuan ng bagon. Pangalawa, merong taga-anunsyo kung anong estasyon na ang napupuntahan mo at anong estasyon ang susunod mo nang pupuntahan. At ang ikatlo, syempre matatanaw mo naman sa labas kung anong estasyon na ang napupuntahan ng LRT1 na sinakyan nyo. Muli, from Hilpuyat Station ng LRT1, kailangan nating pumunta sa LRT1 Arpapa Station. Pagdating mo sa LRT1 Arpapa Station, ay bumaba ka na ng tren at mag-exit ka lang sa estasyon ng LRT1 Arpapa Station. Ngayon, paglabas mo ng estasyon, ay mag-abang ka lang ng jeep, hindi ka na mismo lalayo. Mismong paglabas mo sa binabaan mo, ay mag-abang ka na kaagad ng jeep na biyaheng gasak o ng letre. So kakababa lang natin sa Arpapa Station. So ito yung Arpapa Station. Dito kasi sa Arpapa, merong mga jeep na nabiyahe ng letre at ng gasak.
Kasi yan ang jeep na sasakyan nyo para makadaan sa Concepcion ng Malabon, sa simbahan ng Concepcion sa lungsod ng Malabon. Kaya sakay ka lang sa mga jeep na biyaheng Gasak at Letre ay papunta na ito sa Concepcion, Malabon. Make sure na moving jeep ang sakyan ninyo para sa mas mabilis na biyahe, yung moving jeep na yung sakyan nyo. Meron kasing jeep doon na nag-aabang ng mga pasahero na papuntang Gasak at Letre din. Pero kung gusto nyo ng mas mabilis talagang biyahe, yung moving jeep ang sakyan ninyo. Pag sakay nyo sa jeep, sabihin nyo na sa Concepcion kayo ibababa. Or para mas malinaw sa kanila, sa palengke ng Concepcion kayo ibaba. Ang pamasahe ng jeep mula LRT1 Arpapa Station papunta ng Concepcion ay 21 pesos. Ang 21 pesos na ito ay presyong modern jeepney. Kaya syempre mas mababa siguro kapag traditional jeep ang masasakyan ninyo. At isang paalala ko lang, ang biyahe ng modern jeep o ng jeep from Arpapa to Concepcion ay merong kahabaan. May distansya lang siya, mga around 4 kilometers siguro or 5 kilometers or above. Malalaman mo lang kapag malapit ka na sa Concepcion kapag nadaanan nyo na yung Malabon Bridge. Ang Malabon Bridge ay napakahabang tulay ito sa pagitan ng isang ilog. Pagkatapos sa dulo ng bridge na ito, makikita mo yung building ng City Hall ng Malabon. Kapag nakita nyo na yung tulay at yung City Hall ng Malabon, ay malapit ka na sa Concepcion. Ngayon, galing ka kasi ng Rizal Avenue. Ang dulo ng Rizal Avenue ay ang dulo ng tulay. Paglagpas nito sa tulay, ay kakanan yan sa General Luna Street. Kapag kumanan na ang jeep na sinakyan mo sa tulay, General Luna Street na yon at malapit ka nang bumaba. Isang diretso lang ang daan na ito along General Luna Street. At syempre para makita mo kung malapit ka na sa simbahan, ay tumingin ka lang sa kanan dahil nasa kanan mo ang simbahan ng La Immaculada Concepcion de Malabon. Kapag nakita mo na ang fasad ng Diocesan Shrine and Parish of the Immaculate Conception sa Malabon sa inyong kanan at kapag nakita nyo naman sa inyong kaliwa ang pamilihang bayan ng Concepcion, ay bumaba ka na ng jeep. Pero kapag sinabi rin ng driver na Concepcion na, ay pwede ka nang bumaba ng jeep. So nandito tayo ngayon sa harapan ng Barangay Hall ng Concepcion sa Malabon. So ito yung area kung saan ka bababa. Andyan yung Barangay Hall, tapos nandito yung Concepcion Public Market. Ito yung parang palengke nila. Pagkatapos dito, pwede ka na mismo bumaba sa harapan mismo ng Diocesan Shrine and Parish of the Immaculate Conception sa Malabon. Kaya kapag nakita nyo na to sa inyong kanan, ay bumaba na po kayo syempre. Basta ito ang palatandaan nyo, ito yung daan kung saan ka bababa. Pagkatapos dadaan yan sa Barangay Hall ng Concepcion at sa palengke. At kapag nakita mo na iyan, at syempre kapag nakita mo na ang simbahan sa iyong kanan, ay bumaba ka na. Minsan ibababa ka sa may Jollibee, kaya maglalakad ka lang ng konti para makapunta sa simbahan. Ngayon, pagbaba mo ng jeep ay maglakad ka lang ng kaonte at makapupunta ka na sa Diocesan Shrine and Parish of the Immaculate Conception sa Malabon City. So ganun lang para makapunta sa simbahan ng Diocesan Shrine and Parish of the Immaculate Conception sa Malabon City. At dito na nga nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat ulit sa pag-click nyo sa video na ito upang malaman nyo kung paano makapunta sa simbahan ng Malabon. Lagi nating tatandaan, kapag gusto nyo ng full details kung paano makapunta sa iba't ibang simbahan ng Pilipinas, panoorin nyo lang ang mga how to go videos ko dito sa aming YouTube channel na Beans Things. Kaya mag-subscribe na kayo sa aming YouTube channel na Beans Things at syempre meron din tayo
tayong TikTok channel na @Beanstings. So i-follow nyo lang ako sa aming TikTok channel na @Beanstings para nakatutok din kayo sa aming social media updates. At syempre meron din kaming Instagram account. Ito ay _Beanstings. Kaya i-follow nyo kami sa aming Instagram para makita nyo kung anong simbahan ang mga napupuntahan ni Beanstings. So muli, tapos na ang part 1 ng How to Go to the Diocesan Shrine and Parish of the Immaculate Conception sa Malabon City. Muli, maraming salamat sa pag-click nyo sa video na ito at naway makapunta tayong lahat sa simbahan ng Malabon. Viva la Virgen! Viva